Owen Abellana, nakuha mo ba yung mga kape sa ground floor? Mula sa screen ng computer, nalipat ang tingin ng dalaga sa nagsalita. Naglilipat pa naman siya ng bagong file reports dahil kailangan na daw ito agad ng chief nila. Hindi pa po. Tatapusin ko lang to. Tatapusin? Ano oras ka pa dyan matatapos? Malamig na lang ang kapit lahat. Bumaba ka na doon. Kunin mo yung mga kape. Kunin mo at dalhin sa conference room. May pinalidad na utos ng nagsalita. Gusto niya pa sanang sumagot, ngunit napansin niya ang mga natatawang kapapulis sa paligid na nagbubulong-bulungan habang nakatingin sa kanya. Wala siyang nagawa. Kaya naman sumunod na lang siya. Di ka bagay dito, Abellana. Muwi ka na lang at magtimpla ng kape para sa mga tunay na pulis. Narinig ni Liana ang bulong-bulungan sa likuran niya habang nakatayo siya sa loob ng conference room ng istasyon ng pulisya. Nasanay na siya sa pangmamaliit, ngunit hindi pa rin niya maiwasang masaktan. Mula nang sumali siya sa puwersa, palagi siyang tinuturing na walang halaga. Isang babaeng police officer na hindi raw nababagay sa aksyon. Sa kanila, isa lang siyang gopher. Tagabili ng pagkain, tagasulat ng report, tagagawa ng kahit anong trabahong hindi nila gustong gawin. Pumunot ang kanyang noo at mas hinigpitan ang hawak sa kanyang notebook. Wala siyang balak sumuko. Ilang beses niya nang pinatunayan sa sarili niya na kaya niyang makapagsabayan sa mga ito, kahit na paulit-ulit siyang minamaliit. Okay, makinig kayo. Malakas na sabi ni Captain Rigor, ang head investigator ng istasyon. May bago tayong kaso, high profile to. Kaya bawal ang palpak. Konektado to kay Governor Larkin Martinez. At may posibilidad na isang assassination attempt ang nangyari kagabi sa opisina niya. Gusto kong tiyakin na may sapat tayong ebidensya bago natin ituloy ang investigasyon. Tahimik ang lahat, pero ramdam ang tensyon sa paligid. Si Governor Larkin Martinez ay isa sa pinakamakapangyarihang opisyal sa lugar nila. Hindi lang dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa impluwensya nito. May mga usap-usapan na hindi lang daw politika ang saklaw ng kapangyarihan nito. Sir, agad na nagsalita si Officer Trillo, isa sa mga senior officers. Sigurado ka bang assassination attempt yun? Baka naman publicity stunt lang yan ni Governor. Alam mo naman ang mga politiko, mahilig sa atensyon. Tumawa ang iba pang mga opisyal. Ngunit nanatiling seryoso si Captain Rigor. Huwag niyong maliitin to May patay na gwardya. May natagpo ang mga bala malapit sa opisina ng gobernador. Hindi to simpleng gimmick. Napatingin si Liana sa mga kasamahan niya. May ilan na mukhang interesado sa kaso. Pero karamihan, tila walang pakialam. Para bang mas iniintindi nila ang epekto nito sa kanila kesa sa mismong investigasyon. Ako nang bahala sa lead investigation. Sabi ni Officer Delgado, ang paboritong tauhan ni Captain Rigor. Sigurado kung kaya kong tapusin to na mabilis. Isasama kita, Delgado. Pero kailangan natin ng mas maraming tao. Trillo, Gomez at... Pinagmasdan ni Captain Rigor ang mga tauhan niya. Sandaling napahinto ang mga ito at tumingin kay Liana. Abellana, kasama ka. Halos marinig niya ang sabay-sabay na pagsinghap sa paligid. Ang isang tulad niyang nobody, isasama sa isang high-profile case? Hindi siya makapaniwala. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang sunod-sunod na reklamo. Sir, sigurado ka? Bulalas ni Trillo. Wala pa siya experience sa ganitong klase ng kaso. Oo nga, baka maging pabigat lang yan. Dagdag ni Gomez. Naramdaman ni Liana ang matinding panghuhusga sa kanya. Pero pinili niyang manahimik. Inayos niya ang kanyang postura at sinubukang hindi ipakita ang inis na unti-unting pumapasok sa kanyang dibdib. Bakit? May problema? Malamig na sagot ni Captain Rigor. Kitang-kita ang iritasyon sa mukha nito. O baka naman, natatakot kayong mahigitan kayo na isang low-rank na pulis.
Natahimik ang lahat. Hindi na nagsalita pa si Trillo o Gomez. Alam ng mga ito na hindi maaaring questionin ang utos ni Captain Rigor. Hindi niya alam kung bakit siya pinili ni Captain Rigor pero isa lang ang sigurado siya. Hindi niya sasayangin ang pagkakataong to. Pagdating sa crime scene, agad na bumungad kay Liana ang dilim at lamig ng paligid. Ang lugar ay malapit sa opisina ng gobernador, pero mahigpit na binabantayan ng mga gwardya. Nakapalibot ang mga pulis at forensic team sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng gwardya. Ang sabi ng mga witness, may narinig silang 3 putok ng baril bandang 2:00 sa madaling araw. Paliwanag ni Officer Delgado habang tinitignan na nakalatag na katawan ng biktima. Pero pagdating ng security team ng gobernador, wala na ang gunman. Nagtaka si Liana. Walang CCTV footage? Wala. May nagsasabing nag-malfunction ang system kagabi. Kung aksidente o sinadya, hindi pa natin alam. Lumapit si Liana sa bangkay ng gwardya. Isa itong malalaking nasa mid-40s, nakasuot pa rin ng uniforme. Ngunit may tama ng bala sa dibdib. Hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Napansin niyang tila pinagtitinginan siya ng ibang pulis. Ramdam niyang minamaliit pa rin siya, pero sa halip na magpatalo sa kaba, sinubukan niyang patunayan na kaya niya makapagsabayan. Bakit hindi tumugon ng husto yung sugat? Tanong niya bigla. Nagkatinginan ang mga opisyal. Kahit si Delgado tila nag-aalinlangan sa tanong niya. Baka agad siyang namatay. Sagot ni Gomez. May pag-aalinlangan din sa tono nito. Hindi lang yun. Sagot ng dalaga habang tinuro ang sugat sa katawan ng biktima. Kung may gunshot wound sa dibdib, dapat mas maraming dugo ang kumalat. Pero parang minimal lang ang dugo rito sa sahig. Posible bang dinala mo na siya rito pagkatapos siyang barilin sa ibang lugar? Nagkaroon ng katahimikan. Kahit si Captain Rigor mukhang nag-iisip sa sinabi niya. May punto si Abellana. Delgado, gusto kong tiyakin kung may drag marks ang paligid. Agad na kumilos ang forensic team. Pero hindi nakatakas sa mga mata ng dalaga ang pag-aalinlangan sa mukha ng kasamahan niya pero hindi niya na yun pinansin. Sa kauna-unahang pagkakataon pakiramdam niya may silbi siya. Ang lamig ng gabi ay lumulutang sa hangin habang nakatayo ang dalaga sa gilid ng crime scene. Ang paligid ay tila nagmistulang eksena sa isang pelikula. Mga flashing lights ng patrol cars, pulis na nag-iimbestiga, at isang grupo ng forensic team na abala sa pagkuha ng ebidensya. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling alerto si Liana. Sinusuri ang paligid habang pinakikinggan ang mga report mula sa kanyang radyo. Ang bangkay ng security guard nakalatag pa rin sa lupa. Natatakpan na ito ng puting tela. Isa itong malamig na paalala na ang kasong ito hindi basta-basta insidente lang. Malapit ito sa opisina ng gobernador at may malakas na posibilidad na ang target ay walang iba kundi ang mismong pinakamataas na opisyal ng kanilang lugar, si Governor Larkin Martinez. Napatingin ang dalaga sa paligid nang mapansin niyang biglang naging tensyonado ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Ilang saglit pa, may isang sasakyang huminto sa di kalayuan. Isang itim na SUV na may heavily tinted windows. Agad na bumaba ang 2 security personnel. Matataas sa mga ito at mukhang sanay na sa kung ano paman. Saglit na nagpalingalinga ang 2 bago binuksan ang pinto ng sasakyan. At mula roon, bumaba ang isang lalaki. Si Governor Larkin Martinez. Matangkad ito. May matipunong pangangatawan at halatang sanay sa kapangyarihan. Ang suot nito na dark suit ay perpektong nakalapat sa katawan nito at ang postura nito nagpapakita ng kumpiyansa. Hindi lang bilang isang gobernador ng lalawigan, kundi bilang isang lalaking hindi natatakot sa anumang panganib. Sa ilalim ng ilaw mula sa mga police cars, nagniningning ang matalim na mata ng lalaki. Madilim ang tingin nito, malamig, ngunit may isang bagay sa lalaki na tila sumisip-sip ng atensyon ng lahat nang nasa paligid. Sa hindi kalayuan, ay narinig ni Liana ang bulungan ng kanyang mga kasamahan. Si Governor Martinez.
Di ko akalain pupunta siya dito mismo. Ba't di niyo na lang hinintay yung report sa opisina niya? Naglakad to papunta kay Captain Rigor. Ngunit bago pa mag-usap ang mga ito, sandaling lumingon ang gobernador kay Liana. Dahil doon nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng 1 segundo pakiramdam niya parang tumagos ang tingin nito sa buong pagkatao niya. Isang matalim ngunit misteryosong tingin. Parang may gusto itong sabihin, ngunit hindi niya mawari kung ano. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit. Gusto ko malaman kung anong progress na investigasyon. Malamig na sabi ni Governor Larkin kay Captain Rigor. May ilang theory na kami, Gov. Pero kailangan pa namin ng ebidensya. Napansin naman ng dalaga ang paglihis ng tingin ni Gov sa bangkay. Parang wala itong emosyon. Tila sanay na ito sa ganitong sitwasyon. Dahil sa hindi may paliwanag na dahilan, biglang bumaling sa kanya ng tingin ng lalaki. At sa sandaling yun, pakiramdam niya na naman tumagos ang tingin nito sa kanya. Parang may kung anong nangyari sa pagitan nila, isang hindi nakikitang koneksyon na bumalot sa ere. Ang puso niya, bumilis ang pintig, hindi dahil sa kaba, kundi sa isang bagay na hindi niya maunawaan. Walang sinabi ang lalaki. Hindi ito nagtanong, hindi rin ngumiti. Pero ang paraan ng pagtitig nito sa kanya may kasamang panunuri, na parang may hinahanap ito sa kanya. Hindi niya alam kung gaano katagal silang nagkatitigan, pero pakiramdam niya parang napakabagal ng mga oras. Hanggang sa biglang nagsalita si Captain Rigor. Dahilan para mabasag ang tensyon. Governor, ito po si Officer Liana Abellana. Isa sa mga kasama sa investigasyon. Dahan-dahang tumango ang gobernador, ngunit hindi nawala ang malamig na ekspresyon nito sa muka. Abellana. Parang sinusubukan nitong tandaan ang pangalan niya. At bago pa man makasagot si Liana, lumapit ang isa sa security personnel ng gobernador at may ibinulong dito. Agad itong tumango sa kamuling tumingin kay Captain Rigor. Siguraduhin mong walang makakalabas na impormasyon tungkol sa kasong to nang hindi ako nasasabihan. Madiing sabi ni Governor Martinez. Yes, Gov. Sagot naman ang kapitan. Muli namang lumingon ng lalaki sa kanya. Bago ito tuluyang naglakad palayo. At bago pa ito muling sumakay sa sasakyan nito, may binulong ito sa security. At pagkatapos noon, tuluyan na itong umalis. Bakit ganun siya tumingin sa akin? Yun ang tanong na hindi mawala sa isip ni Liana. Buong buhay niya, hindi siya kailanman nakaramdam ng ganitong klaseng tensyon mula sa isang tao. Sanay siyang minamaliit. Sanay siyang hindi pinapansin pero iba si Larkin Martinez. Hindi lang siya nito pinansin. Parang may iniisip ito tungkol sa kanya. At sa hindi may paliwanag na dahilan, alam niyang hindi pa yun ang huling beses na magtatagpo sila. Huwag kang mag-alala, Abellana. Kapag kailangan ka namin, o kailangan namin ng kape, tatawagin ka namin. Narinig ni Liana ang malakas na halakhakan mula sa kanyang mga kasamahan habang naglalakad siya papasok na opisina ng pulisya. Mula nang mapabilang siya sa investigasyon ng kaso ng gobernador, mas lalong naging matindi ang pagmamaliit sa kanya. Para bang para sa kanila isang malaking biro na siya ang kasama sa isang high-profile case. Ano, Liana? May bago ka bang natutunan sa investigasyon? Sarkastikong tanong ni Officer Trillo, habang nagpapanggap na seryosong nagtatanong. O baka naman taga-timpla ka lang ng kape ni Governor Martinez? Muli na namang nagtawanan ng mga ito. Ramdam ni Liana ang pag-iinit ng kanyang mukha sa inis. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi siya pwede magpatalo sa ganitong patutsyada. Huwag mo na siyang asarin, Trillo. Singit ni Officer Gomez habang inunguya ang isang donut. Baka naman kaya siya sinama sa kaso dahil may ibang interest si Governor sa kanya. Ano ka ba, Gomez? Sabat ni Officer Rivera na nakaupo sa kanya mesa. Baka naman may something sila ng Governor. Alam mo naman mahilig ang mayayaman sa babaeng mukhang inosente pero palaban. Muling nagkatawanan ng mga ito habang si Liana naman hindi alam kung magagalit ba siya o mananatiling kalmado. Alam niyang hindi siya dapat magpatalo sa mga ito.
Pero minsan mahirap talagang pigilan ng sarili kapag paulit-ulit kang ginagawang biro. Hindi niya maintindihan kung ba't gano'n na lang ang tingin nila sa kanya. Sa kanila, hindi siya isang tunay na pulis. Isa lamang siyang babae na nakapasok sa puwersa ng hindi dapat. Hindi tinitignan ng mga ito ang pagsisikap niya, ang kanyang kakayahan, pati ang kanyang dedikasyon sa trabaho. Huminga na lamang siya ng malalim, dumiretso sa kanyang desk. Hindi niya na pinansin pa ang pang-aasar ng mga kasamahan niya. Alam niyang kung papatulan niya ang mga ito, lalo lamang siyang babagsak sa mga mata nito. Ilang araw pa ang lumipas at di nagbago ang trato ng kanyang mga kasamahan sa kanya. Patuloy pa rin ang mga ito sa pangmamaliit. Patuloy pa rin ang pag-iwas sa kanya sa tuwing may importanteng usapan tungkol sa kaso. Para sa mga ito wala siyang silbi. Pagpasok niya sa opisina, biglang natahimik ang mga kasamahan niya. Hindi niya na narinig ang pang-aasar o bulungan ng mga ito. Imbis na pagtawanan siya, bigla na lang siyang tinitigan ng mga ito. Hindi na may halong pangmamaliit, kundi may kakaibang awkwardness. Sa unang pagkakataon hindi siya tinawag ni Trillo para utusan. Hindi siya nilait ni Gomez o pinagtawanan ni Rivera. Napakunot ang noon ni Liana. Ano nangyayari? Tanong niya sa isip. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang desk, narinig niya mahihinang bulungan sa paligid. Si Abeliana ba talaga yun? Ba't parang iba na ang dating niya? Ano kayang ginawa niya? Mas lalong lumalim ang pagtataka ng dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit iba ngayon ang klase ng tingin ng kanyang mga kasamahan sa kanya. Nabalitaan mo ba? Saad ni Officer Delgado kay Trillo. Sabi ng mga nasa headquarters. Personal daw na tinawagan ni Governor Martinez si Captain Rigor kahapon. Ha? Para saan? Tanong ni Trillo. Ewan pero may nabanggit daw na pangalan ni Abeliana. Napahinto si Liana dahil sa narinig. Wala siyang idea doon. Kaya maging siya clueless. Hindi niya alam kung paano siya magre-react. Bakit siya babanggitin ng gobernador sa isang tawag kay Captain Rigor at anong kinalaman nito? Sa biglaang pagbabago ng tingin sa kanya ng mga kasamahan niya. Sa loob ng ilang araw sinubukan niyang baliwalain ang kakaibang reaksyon ng kasamahan niya. Pero hindi niya maikakaila na may nagbago. At kahit di niya alam ang eksaktong dahilan, isa lang ang sigurado siya. Ang pangalan niya, nagsisimula ng magkaroon ng bigat. At hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot dito. Mainit ang hapon, habang nakatayo si Liana sa gilid ng isang abandonadong warehouse. Isa ito sa mga lugar na iniimbestigahan nila matapos matuklasan ang ilang ebidensyang maaaring konektado sa kaso ng gobernador. Nasa loob ng warehouse ang iba niyang kasamahan. Ngunit siyang naiwan sa labas upang magbantay. Nakasuot siya ng bulletproof vest. Ngunit kahit paano, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Sa loob ng ilang araw, nagkakaroon siya ng pakiramdam na parang may nakamasid sa kanya. Isang hindi maipaliwanag na presensya na laging nasa paligid. Napailing siya. Sinubukang kalmahin ang sarili. Masyado na siguro akong paranoid. Pangungumbinsi niya sa sarili niya. Ngunit ilang segundo pa lang, ang lumipas matapos niyang pakalmahin ang sarili, biglang nagkaroon ng kaluskos sa kanyang likuran. Agad siyang napalingon at doon niya nakita ang isang lalaki na nakaitim na jacket at may hawak itong baril. Hindi niya alam kung gaano kabilis ang pangyayari. Ngunit mabilis itong iniangat ng kamay na may hawak na baril. At bago pa man siya makakilos, isang malakas na putok ng baril ang pumunit sa hangin. Napaigtad siya. Sa ilang segundo, akala niya siyang tinamaan ng bala. Ngunit nang tignan niya ang lalaki, nakabagsak na ito sa lupa. May tama ng bala sa balikat. Don't move. Napalingon siya sa likuran at doon natagpuan ang mga mata ni Governor Larkin Martinez. Nakatayo ito sa hindi kalayuan. May hawak na isang itim na baril at may malamig na ekspresyon sa mukha nito. Hindi ito mukhang kinakabahan o nag-aalinlangan. Sa halip, para bang sanay na ito sa ganitong klaseng sitwasyon. Hindi naman makapaniwala ang dalaga sa nangyari.
Paano mo nalaman nandito ako? Kanda utal-utal na saad niya. Pilit inaayos ang kanyang paghinga. Hindi naman sumagot si Larkin. Sa halip, isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng black tactical gear ang biglang sumulpot sa dilim. Mabilis nilapitan ng mga ito ang lalaking tinamaan ng bala. Kinuha mula dito ang baril na hawak nito. Dahil sa nakikita, hindi mapigilan ng dalaga na mapasinghap. Sino ang mga to? Sigurado siya na hindi pulis ang mga ito. Pero halatang bihasa sa ganitong klase ng operasyon ang mga lalaki. Isa sa kanila ang lumapit kay Larkin na tumango. Gov, secure na ang area. Gov? Napakurap-kurap ang dalaga sa kanyang mga mata. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ano to? Tanong niya na may halong gulat. Sino sila? Sa pagkakataong ito, tumingin sa kanya si Larkin. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang emosyon sa mukha nito. Isang uri ng proteksyon na hindi niya inasahan. May mga bagay kang hindi pa dapat malaman, Liana. Malamig nitong sagot. Mas lalong lumalim ang pagtataka niya. Hindi lang basta isang gobernador si Larkin. May hawak itong kapangyarihan na tila mas malalim kesa sa iniisip ng karamihan. Ano nga ba talaga ang lihim mo, Governor? Nakatulala si Liana sa kawalan dahil pilit niyang tinataboy sa kanyang isip ang mga nangyari sa warehouse habang nakaupo siya sa harapan ng desk ni Captain Rigor. Ilang araw na lumipas mula ng insidenteng yon, ngunit hindi pa rin maalis sa isip niya ang ginawa ni Governor Larkin Martinez. Kung paano siya nito niligtas, kung paano tila may sariling private security force ang governor na mas mabilis pang kumilos kaysa sa mga pulis mismo. At ngayon, nandito siya sa opisina ng kanilang head dahil pinapatawag sila matapos ang isang emergency meeting. Ano raw ang pag-uusapan, sir? Tanong niya habang bahagyang nakataas ang kilay, habang nakatingin kay Captain Rigor. Ang matanda ay huminga ng malalim, bago tumagilid ang tingin sa kanya. Governor Martinez made a request. Anito sa mabigat na tono. Napakunot ang kanyang noo. Anong request? Tumingin si Captain Rigor sa kanya ng diretsyo, saka bumuntong hininga bago nagsalita. Ikaw ang gusto niyang gawing personal protection officer niya. Natigilan siya dahil doon. Akala niya nagkamali lang siya ng dinig. Pero nang mapansin niyang seryoso si Captain Rigor, hindi niya mapigilan ng matawa ng mahina. Sir, seryoso ba kayo? Do I look like I'm joking? Matigas na sagot nito. Muling natigilan si Liana habang tinitimbang niya ang narinig. Siya? Isang low-rank police officer? Magiging personal bodyguard ng mismong gobernador? Hindi yun posible. Hindi yun tama. Sir, bakit ako? Ang dami-dami namang mas may karanasan sa team natin. Aniya, pilit tinatago ang inis at pag-aalinlangan sa boses. Mismo. Sagot ni Captain Rigor. Saka inilapag ang isang dokumento sa harapan niya. At isa ang dahilan kung bakit nagulat din ako nang sabihin niya to. Pero sinabi mismo ni Governor Martinez na ikaw ang gusto niya. Nagkatitigan sila. Ramdam ni Lianan may gusto pang sabihin ng matanda. Ngunit pinili nitong wag na lang. May choice ba ako rito? Matigas na tanong niya. Technically, wala. Kung di mo tatanggapin, i-consider tong insubordination. At kung gusto mo manatili sa kasong to, wala kang ibang pagpipilian. Napatingin ang dalaga sa papel na nasa harapan niya. Isa yung kontrata, isang formal na dokumento na nagsasaad ng pansamantalang ililipat siya bilang personal security officer ng gobernador habang patuloy ang investigasyon. Nag-aalangan siya, alam niyang masyado itong delikado, pero sa kabilang banda hindi rin siya pwedeng umatras. At sa huli, wala rin siya nagawa kundi bumuntong hininga at kunin ang ballpen. Hindi ko gusto to. Ani habang inilalagda ang kanyang pangalan. Alam kong hindi. Sagot ni Captain Rigor. Pero tandaan mo, Ligana, kung may makakahanap ng sagot,
Sa pagiging misteryoso sa likod ng gobernador, ikaw yon. Hindi mapakali si Liana habang nakaupo sa gilid ng opisina. Hawak ang isang tasa ng kape na halos hindi niya natikman. Kaninang umaga lang, natanggap niya na ang opisyal na papeles. Simula bukas, siya na ang magiging Personal Protection Officer ni Governor Larkin Martinez. Ngunit sa halip na excitement o kahit konting kabang maramdaman, may pumabagabag sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Sigurado ka bang tatanggapin mo yan? Napalingon si Liana nang marinig ang boses ni Officer Vera. May choice ba ako? Sarkastikong sagot niya. Umiling si Rivera at lumapit sa kanya. Matalas ang titig nito, para bang may gustong ipaalam na hindi niya masabi ng diretsyo. Makinig ka, Liana. Mag-ingat ka kay Governor Martinez. Pabulong na saad nito habang palihim na lumilingas sa paligid. Ano ibig mo sabihin? Kunot noon niyang tanong. Ang ibig ko sabihin, hindi siya simpleng tao. Sa tingin mo ba, bakit di siya tinatabla ng kahit anong iskandalo? Bakit kahit may lumalabas na anomalya, hindi siya natitinag? May mga bagay kang hindi alam tungkol sa kanya. Nanlamig ang pakiramdam niya. Bakit mo sinasabi ito ngayon sa akin? Sapagkat ngayon ka lang magiging malapit sa kanya. At sa posisyon mong yan, mas malaki ang tsansa mong makita mga bagay na hindi nakikita ng publiko. May kung anong bumigat sa dibdib ni Liana. Hindi niya alam kung paranoia lang ba ang nararamdaman niya o kung may katotohanan ng sinasabi ni Rivera. Hindi na ito nagsalita pa. Tumalikod na ito at tuluyang lumabas ng opisina. Napabuntong hininga na lamang siya bago na pailing. Masyado na komplikado ang lahat ng ito. At bago pa niya maisipang lumabas, bigla na lang nagring ang kanyang cellphone. Nangunot ang noo niya dahil unknown number yon. Hello? Nang marinig niya ang boses sa kabilang linya, natigilan siya. Lumayo ka kung ayaw mo mamatay. Malamig ang tono na yon at dumaloy sa kanyang sistema na walang emosyon. Napakapit si Liana sa cellphone niya na madiin. Bigla na lang nanlamig ang kanyang katawan. Ano ibig mo sabihin? Mariin niyang tanong, ngunit bago pa siya makasagot, tuluyan ang naputol ang linya. Napatingin siya sa screen ng cellphone. Hindi niya kilala ang numerong tumawag at sa kabila ng kanyang tapang, hindi niya maiwasang manginig ang kamay niya. Ano ang pinasok niya? At higit sa lahat, sino ang dapat niyang katakutan? Ang mga taong gustong pabagsakin si Larkin o si Larkin mismo? Ang araw na yun ay puno ng mga opisyal na pagtitipon, mga consultation at mga meeting tungkol sa proyekto ng gobernador. Si Liana na ngayon ay bilang bagong Personal Protection Officer ni Governor Larkin. Laging nasa likuran ng lalaki, tahimik na sumusunod, nagbibigay pansin sa bawat galaw ng gobernador. Puno ng magarbong kasuotan at mga formalidad ng lugar, kaya't siya nakasuot ng simpleng uniforme. Tila isang matalim na guard sa isang mataas na building. Sa bawat kanto, sa bawat silid may mga taong nagmamasid. Minsan ay isip niyang ang bawat takbang ni Larkin ay parang isang laro ng chess. Laging may hindi nakikita mga piraso sa paligid. At habang naglalakad sila patungo sa isang conference room, napansin ni Liana ang isang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Mayroon itong mga matalim na mata, ang mga kamay na hakros, at tila walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Sir, may kailangan ka ba? Tanong ni Liana ngunit hindi siya pinansin ni Larkin. Tumangulang ito kay Liana. Sabay nilang pinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Ilang minuto pa ang lumipas, pumasok na sila sa conference room. Habang naghihintay sila sa mga kasamahan ni Larkin, ang dalaga ay hindi mapakali. Alam niyang may hindi siya nakikita. May mga bagay na hindi inilalabas sa publiko. Napansin niyang madalas, hindi siya tinatanaw ng mga tao, pero parang may nagmamasid sa kanila mula sa sulok ng bawat silid. Ang pakiramdam na parang may mga mata sa bawat akbang nila, nagiging mas matindi. Habang nag-uusap si Larkin at ang mga opisyal, nararamdaman ni Liana ang presensya ng dalawang lalaki sa likod ng sala. Hindi pa siya tapos mag-isip nang may marinig siyang
Hindi inaasahang tanong mula sa isa sa mga opisyal. Governor, paano po ba natin aayusin ang problema sa mga proyekto sa East? Tanong ng isang lalaki sa kanyang mid-30s na edad. Mukhang isa itong mataas na opisyal ng local government unit. Ngunit bago pa makasagot si Larkin, ay isang matalim na tunog ang nagmula sa sulok ng silid. Excuse me, may importante akong tanong kay Gov. Sabat ng isa pang lalaki at naglakad patungo sa kanilang mesa. May hawak itong dokumento at tila may kagalakan sa muka. Sa kabila ng pagiging maayos ng tono nito, nakaramdam si Liana ng tensyon sa bawat akbang nito. Parang ang bawat paglapit sa gobernador, nagiging mas mainit ang paligid. Ang mga mata ng lalaki hindi lang nakatuon sa gobernador kundi kay Liana. At tila may malalim na kahulugan sa likod ng titig nito. Tumayo si Larkin mula sa upuan at nagsalita ng kalmado. Mahalaga ang mga dokumentong yan. Ngunit ang mga desisyon ay magiging batay pa rin sa mga suhestyon ng aking kating. Nagiba ang tono ng lalaki, ngunit hindi ito tinawag ni Larkin. Ang lahat ng tao sa silid tila nag-iwas ng tingin sa bawat galaw. Ang mga mata ng lalaki bumalik sa kanyang dokumento. Pansin na pansin ni Liana ang kakaibang tensyon sa loob ng kwarto. Hindi lamang siya ang nakaramdam ng kaguluhan, pati na rin ang mga kasamahan ni Larkin. Ang isang tao, hindi isang opisyal, lumapit sa gobernador at mukhang may kasunduan sa kanilang mata. At isang hindi inaasahang kilig ng takot ang bumaling kay Liana. Nagpa siya si Liana na manatiling tahimik. Nang magsimula ang usapan, naramdaman niyang hindi siya ligtas sa mga hindi niya nakikitang presensya. Sa tuwing may bagong mukha na lumalapit kay Larkin, tila may mga matang sumusunod sa bawat galaw ng tao. Tinitignan ang bawat kilos at galaw. Malakas ang pakiramdam ni Liana na may isang uri ng lihim na hindi pa niya nalalaman. May mga pangyayari na hindi niya naitatanong sa mga kasamahan at sa halip, naging mas mahirap maintindihan ng lahat. Ilang oras ang lumipas na tapos din ang kanilang pagpupulong. Si Liana at Larkin lumabas mula sa conference room. Ngunit hindi pa rin maalis ni Liana sa isip ang mga maliliit na detalye na para bang nagsasabi ng isang lihim. Bago pa man siya magtanong sa gobernador, isang lalaki na may malalim na boses ang nag-abot sa kanila ng isang men's briefcase. Sir, may mga updates po. Tumango si Larkin, tinanggap ang briefcase at hindi na nagsalita. Pero hindi nakaligtas sa mata ni Liana ang galaw ng ibang tao sa paligid. Sa bawat pagngiti ni Larkin sa mga handog, may mga mata na palihim na sumusunod sa hakbang ng mga ito. Ang pakiramdam ni Liana nagiging mas komplikado. May mga mata sa bawat sulok, nagmamasid sa lahat. Don't worry. Kontrolado ko ang lahat. Sabi ni Larkin habang naglalakad. Hindi nakasagot si Liana. Hindi pa rin nawawala ang kaba sa dibdib niya. May nararamdaman siyang mas malalim sa lahat ng ito. Ang gabi, malalim at tahimik. Ang mga ilaw sa syudad kumikislap mula sa mga kanto, habang ang mga sasakyan, dahan-dahang dumadaan sa harap ng malaking gusali, kung saan si Liana at ang gobernador nagtatapos na isang gabing meeting. Hindi siya sigurado kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam na nagsimula niyang maramdaman sa loob ng sasakyan habang pauwi sila. Tahimik naman ng lalaki sa kanyang tabi, nakatingin to sa bintana ng sasakyan. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, alam niyang may isang bagay na hindi tama. Sir, medyo late na. Sabi niya, habang binabaybay nila ang madilim na kalsada. Baka dapat mag-stop over muna tayo? Mag-check ng seguridad? Nagbigay lang si Larkin ng isang maikling tango at hindi kumibo. Para bang hindi siya pinapansin ng gobernador o baka naman hindi niya lang napansin ang mga nararamdaman niyang nakapaligid na panganib. Si Liana sa kabilang banda, hindi na rin sigurado kung anong dapat niyang gawin. Bawat kanto tila puno ng lihim. At bawat mukha na dumadaan sa kanyang harapan, nagiging misteryoso.
Pagdating nila sa isang medyo madilim na kalsada, bigla na lang may mga putok ng baril mula sa kaliwang bahagi ng sasakyan. Si Liana, agad na pumikit at sumubsob sa harap ni Larkin, na ang hindi inaasahan ay tila hindi natatakot. Ang mga mata ng dalaga, mabilis na tumingin sa gobernador. Hindi siya nakaramdam ng takot sa mga mata nito. Ang pakiramdam niya, para bang sanay na ito sa ganitong klaseng sitwasyon. Drive fast. Utos ni Larkin sa driver na agad namang binilisan ang takbo ng sasakyan. Ang mga putok ng baril hindi natapos. Ngunit ang gobernador nanatiling kalmado. Wala ni isang pag-aalala sa kanyang muka. Walang anumang pagbabago sa kanyang postura. Nanatiling nakayakap ang dalaga sa upuan, nakatingin sa gilid ng daan. Sir, may mga nakatarget sa atin. Bulalas ni Liana. Ang kanyang boses may halong kaba at pag-aalala. We should hide! Ngunit ang mga mata ni Larkin na natiling matalim, matatag, walang kahit anong bakas ng takot. Wala kang dapat ipag-alala. I chose this life. Walang anuman sa salitang yon na nagbigay ng alinlangan sa mga mata ni Liana. Sa halip tila lalo lamang niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Kung kaya't nang marating nila ang isang tuwid na kalsada, si Liana patuloy na nakatunghay sa paligid. Nagmamasid kung may mga susunod pa. Nagpatuloy ang sasakyan sa mabilis na pagtakbo. Ang mga gulong, sumasabog ang ingay habang ang malamlam na ilaw ng kalsada nagsimulang mawala. Hindi pa rin huminto ang mga putok mula sa likod at tila may mga sasakyan pa rin na sumusunod sa kanila. Ang driver ng sasakyan ay pilit na gumagawa ng maneuver upang maiwasan ang mga humahabol na sasakyan. Ngunit patuloy pa rin ang panganib. Sir, may mga sasakyan na sumusunod pa rin. Hindi ba tayo tatakas sa kanila? Si Larkin nakatingin lamang sa kalsadang tinatahak nila. Ang mga matay matalim at di natitinag. Hindi siya tumingin kay Liana nang sumagot siya. Ngunit may naramdaman siyang kakaibang tiwala sa bawat salita na binibigkas ng gobernador. Hindi nagmamadali si Larkin. Kahit ang mga putok ng baril patuloy na umaabot sa kanilang sasakyan. All of this are already controlled. Mas kilala ko ang mga daang to kesa sa kahit sino pa. Habang patuloy na binabaybay ang kalsada, napansin ng dalaga na ang sasakyan tila umiiwas sa mga posibleng witnesses. Mga madidilim na sulok at mga kalsadang hindi gaanong matao. Ang buong aksyon ay tila isang laro na panginginigan niya. Kung saan ang gobernador ang nangunguna. Hindi siya nakaramdam ng takot bagkus pag-aalala. Sir, hindi ba tayo pupunta sa isang ligtas na lugar? Sa isang mabilis na galaw, inabot ni Larkin ang isang maliit na salamin na nasa tabi ng kanyang upuan at pinindot ang isang button na matatagpuan sa ilalim nito. Ang mga ilaw ng sasakyan nagbago, nagmistulang infrared at isang misteryosong simbolo ang pinapakita sa harap ng windshield. Nagsimula ring mag-iba ang tunog ng engine. At kahit ang bilis ng sasakyan nag-iba. Lihim na sistema na hindi pa nakita ni Liana. Baka hindi mo pa alam. Pero ito na ang bago nilang sistema. Kung gusto nilang manghuli sa amin, dapat mas mabilis sila. Subalit hindi nila alam ang paraan namin. Kaya hindi sila makakasunod. Napansin ni Liana na hindi pa rin natatakot si Larkin. Masyado itong kalmado. Parang sanay na sa ganitong klase ng buhay. Ang mga mata ng gobernador nakatuon pa rin sa kalsada. Pero ang kanyang mga kamay nanatiling mahigpit sa armrest ng upuan. Kakaiba. Hindi tulad ng mga tao na natatakot o nalilito sa ganitong sitwasyon. Sa likod nila mga sasakyang patuloy na sumusunod. Nanatiling alerto si Liana. Hindi siya tumigil sa pag-aalala. Ang bawat kasunod na sasakyan, maaaring magdala ng malaking panganib sa kanila. Hindi pa rin niya alam kung sino ang may kagagawa ng pagsubok na ito sa buhay nila. Pero si Larkin, tila walang pakialam. Trust me, kahit saan tayo magpunta, lagi ko silang tatalunin.
they wouldn't break our protection. Hindi alam ni Liana kung anong mararamdaman. Puno ng takot o isang misteryosong tiwala na ipinapakita ni Larkin. Pero habang ang mga sasakyan sa likod nila patuloy na sumusubok na mag-abot, si Liana natutok sa isang katanungan sa isip niya. Paano kaya nakakasiguro si Larkin sa lahat ng ito? At may isa pang katanungan. Ano ang alam niya na hindi alam ng ilan? Lahat ng mga yon umikot sa kanyang isipan. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila tumagal. May ilang sandali pa at sa isang mabilis na galaw, nahanap nila ang isang sira-sirang kalsadang napagdaanan nila. Ang sasakyan ng gobernador ay parang dumaan sa isang misteryosong daan na hindi makita ng ibang sasakyan. Biglang dumaan sa dilim ang sasakyan na kanilang sinusundan. At sa loob ng ilang segundo, nawala na sila sa mata ng iba. Nang huminto ang sasakyan sa isang lugar na tila abandoned warehouse, tumahimik ang lahat. Wala nang sumunod, wala nang putok ng baril, at ang kalsadang ito nagmistulang tahimik. Sir, paano mo nakayanan lahat ng yon? Tanong niya. Ang kanyang boses may pag-aalangan. Hindi agad sumagot ang lalaki. Tumagal ng ilang sandali bago ito nagsalita. At nangyari ito nang mabanggit niya ang salitang hindi pa naririnig ni Liana. Sa buong buhay ko, hindi na ako natatakot sa ganung mga bagay. Sabi ni Larkin. Ang kanyang tono ay malumanay at puno ng karanasan. Nalaman ko na ang tanging paraan upang magtagumpay sa mundong to ay ang magkaroon ng kontrol. Ang lahat ng pag-atake, lahat ng paghabol, kayang-kaya kong gawa ng paraan. Wala silang laban sa plano ko. Nagsalubong ang mga mata nila. Ang tinig ni Larkin ay kalmado. Si Liana naman hindi na nagtanong pa. Walang tiyak na sagot. Sa bawat tanong na ibinabato niya, at wala siyang kakayahan para malaman kung gaano kalalim ang buhay na pinili ni Larkin. Ang bawat pagdaan sa dilim, tila nagdadala ng mas maraming misteryoso at panganib sa buhay nila. Tumayo na si Liana sa harap ng malaking mesa sa opisina ni Larkin. Ang malamlam na ilaw ng kanyang desk. Ang tanging nagbibigay liwanag sa silid. Nasa harap niya ang gobernador. Ngunit sa pagkakataong yun, ang isip niya puno ng katanungan at di mapigilang takot. Larkin, may gusto ako itanong sa'yo. Sabi ng babae, hindi matiyak kung paano sisimulan ang usapan. Tinutok niya ang kanyang mga mata kay Larkin. Naghahanap na anumang senyales na handa na siya sa isang matinding pag-uusap. Go ahead. You can ask me anything. Gaano ba kalalim ang connection mo sa underground group? Tanong niya, kahit na ang kanyang boses bahagyang nanginginig. Hindi niya alam kung anong reaksyon ang dapat niyang asahan. Pero may isang pakiramdam na alam niyang hindi na ito magiging madali. Nang marinig ni Larkin ang tanong ni Liana, ngumiti siya ng tipid. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. You're asking about that? Hindi ko to tinatago, pero hindi ko rin to agad ibubunyag. I saw the signs. Gov. Inihaplos ni Liana ang kanyang kamay sa braso, habang iniiwasan ng mata ng binata. Yung mga meetings, yung mga tao na palagi nasa paligid mo. Nagsisimula na ako makakita ng peraso ng puzzles. Hindi ko inisip na ang isang gobernador na kagaya mo may connection sa ganito kadelikadong mundo. You think this is dangerous? Liana, ang mundong ginagalawan mo, mas delikado pa sa iniisip mo. Pinoprotektahan ko ang mga tao. Inaalagaan ko sila mula sa kaguluhan na hindi nila kayang makita. Hindi mo man gusto kung paano ko ginagawa to, pero yun ang totoo. So you're telling me that everything you've done, all those risks, the secrecy, it's for the greater good? Tanong niya. Ang boses niya, may halong inis at pagdududa. Yes, for the greater good. Umupo naman pabalik sa upuan ng binata. Ngunit hindi iniwas sa mga mata sa kanya. Pero kailangan mong intindihin, Liana. Kasama ka na sa lahat ng to. Sa ayaw at sa gusto mo.
I'm not sure. I signed up for this. Isa akong pulis, Gov. Dapat ko ipatupad ang batas, hindi labagin. Then why are you still here? May halong pangaasar ang boses ni Larkin. Bakit di ka pa umaalis? I don't know. Siguro dahil naniniwala ako sa ginagawa mo. Siguro dahil ayokong tumalikod sa isang bagay na pakiramdam ko may kahulugan. Important? Or maybe, you just don't want to admit that you're in too deep. You're more connected to me than you think, Liana. Hindi mo ako naintindihan, Gov. Whatever this is between us, it's too much. Hindi ko inisip na magiging ganito ang buhay ko. Hindi ko hinihiling na mapasok ako sa mundo mo. Life has a funny way of putting us when we're supposed to be, even when you don't realize it. I'm not asking you to accept everything right away, but I do need you to trust me. Trust you? Paano kita pagkakatiwalaan kung hindi ko alam kung ano yung kaya mong gawin? You're right. You don't know everything about me. But then again, who really knows everything about anyone? We all have secrets. I've protected you, haven't I? I've kept you safe. And all I keep doing it. No matter what. Alam ko na pinoprotektahan mo ako, pero bakit? Ba't mo ginagawa sa akin to? Dahil ba ako na lang ang bodyguard mo? O may iba pang dahilan? You think this is just about you being my protector? Hindi yun tungkol lang sa ganun, Liana. I care about you more than you think. Care? Paano naman nangyari yun? Ikaw nga ang gobernador eh. May kapangyarihan. May impluwensya. Ako isang pulis lang. Bakit ka nagkikare sa akin? Paano ako magiging mahalaga sa'yo? Dahil para sa akin, hindi ka lang basta pulis. You're someone who sees beyond the surface. Someone who isn't afraid to challenge me. Even when it's hard. Di kita maintindihan? Ano nangyari yun? Kung gusto mo kong sumama sa mundo mo, I don't think I can do that. Hindi ako nababagay dito. Hindi ko gusto to. Hindi ko kaya pagpatuloy to. Hakatakot. Masyadong peligroso. You've already crossed that line. The moment you agreed to be by my side. You can walk away if you want. But no, you'll never be the same after. This world will follow you no matter where you go. So ano gusto mo sabihin? Trap ako dito? Wala ba akong ibang pagpipilian kundi manatili? You have a choice. But know this. Staying means being part of something bigger. Being part of something that will make a difference. Even if it costs us everything. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya ko to. Hindi ko alam kung kaya kong ganito palagi na nanganganib yung buhay ko. Lahat! Di mo naman kailangang i-handle ang mag-isa. Nandito naman ako. And I won't let anything happen to you. Alam ko nasasabi mo yan. Kasi feeling mo, lagi ako nahuhuli. Mabagal. Hindi ko nga alam kung kaya kong pagkatiwalaan yung sarili ko dito eh. You will, Liana. You will trust yourself. You're stronger than you think. At kahit anong mangyari, hindi kita bibitawan. So ano ngayon? Do we just keep going? Na parang wala nangyari? Yes, we keep going. But from now on, kailangan mo maging extra careful. Hindi lang para sa kaligtasan mo, kundi para sa utak mo. Keep yourself sane. Di nga ako sigurado kung handa ako dito eh. Huminga siya ng malalim, kahit mabigat ang kanyang dibdib. Pero sige, I'll stay. At least for now. I'm glad to hear that. Sabi ng lalaki. Marahan na hinila siya papalapit at niyakap ng mahigpit. You made the right choice. This is the beginning of something important.
Sana nga. Sana tama ka. Sana tama ka sa sinasabi mo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Liana. Pinikit niya ang mga mata na saglit. I really do hope you're right, Larkin. Sa isang mainit na gabing puno ng tensyon, naramdaman ni Liana ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang mga ilaw mula sa lungsod na dumadapos sa bintana ng opisina. Yun ang nagiging liwanag na umiiral sa malalim na koneksyon na namamagitan sa kanila ni Larkin. Hindi niya alam kung paano nagsimula. Pero sa bawat araw na magkasama sila, lalo siyang nadadalas sa bawat tingin. Bawat salitang binibitiwan ng lalaki at higit sa lahat, ang bawat pagkakataong magkakalapit silang dalawa. Nakatayo sila sa harap ng malaking bintana. Ang malamig na hangin na pumapasok mula sa labas. Hindi kayang gawing magaan ang init ng kanilang katawan. Naramdaman ni Liana ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Habang nakasulyap kay Larkin. Kalmado ang lalaki. Ngunit ang mga mata nito, tila malalim na nag-iisip. Liana, alam kong may mga iniisip ka. But just for tonight, you don't have to think anything. Just think of what you feel. Hindi agad siya sumagot. Nagsalubong ang mga mata nila ni Larkin. Habang inaalis niya sa isipan, ang mga bagay na gumugulo doon. Naramdaman niya ang matinding pangangailangan na dapat magkalapit silang dalawa. Ngumiti si Larkin. Ang mga labi nito bahagyang dumampi sa kanyang pisngi. Larkin, hindi ko alam kung... Nauutal na saad ni Liana. Ngunit hindi niya na ipagpatuloy ang sinasabi. Dahil ang mga labi ni Larkin biglang dumampi sa labi niya. Isang marahan ngunit puno ng init na halik na tila nagpatigil sa oras. Walang salita, walang anuman, kundi ang init lang ng kanilang katawan at ang agos ng kanilang nararamdaman. Ang halik na yun ay tila may dalang kuryente na dumadaloy sa buong katawan ni Liana. Hindi niya alam kung paano umabot ng ganito. Noong una hindi pa siya sigurado. Pero bakit ang kanyang katawan parang umaayon sa kung anumang sabihin ng lalaki? Naguguluhan ang kanyang isip. Nagmumuni-muni kung ito ba ang tamang desisyon. Pero sa bawat dampi ng labi ni Larkin, unti-unti siyang nawawala. Sa katinuan, tila napapaamo siya nito sa simpleng halik lang sa labi at hindi niya yun kayang itanggi. Habang hinahaplos ni Larkin ang kanyang pisngi, ang mga palad nito dumapos sa balikat ni Liana at isang matinding init ang kumalat sa kanilang katawan. Sinubukang pumalag ni Liana ngunit hindi siya nakaiwas. Ang kanyang mga kamay lumapat sa dibdib ni Larkin. At sa isang saglit, naramdaman niya ang katawan ng gobernador. Matatag, mainit at puno ng lakas. Tumugon siya sa halik na para bang tinitimbang ang bawat galaw. Ngunit sa huli hindi niya kayang pigilan ng sarili. Liana. Tahimik na bulong ni Larkin. Ang kanyang mga labi nakadampi sa leeg ng babae. At ang malamig na hangin mula sa bintana, nagbigay ng kakaibang sensasyon sa kanyang balat. Ang katawan ni Liana tila sumasabog sa init. Tama ba to, Larkin? Tama ba tong ginagawa natin? Kung hindi, bakit ako narito? Sagot ng lalaki. At kahit anong saglit ng pag-aalinlangan, walang makikita sa isip ni Liana. Isang malalim na halik ang isinagot ng lalaki kay Liana. At sa gabing yun, tila ba, nawala lahat ng takot at kung anong emosyon na tinatago niya sa kanyang puso. Bago pa siya magdesisyon kung tatanggihan ang nararamdaman o magpapadala, inaplos muli ni Larkin ang kanyang katawan. At sa bawat galaw, ang init ng katawan nila ay nagsanib. At ang mundo ni Liana nagsimula ng magbago ng tuluyan. Sa kabila ng mga pagdududa at takot na nararamdaman niya, hindi siya sumuko. Determinado siyang malaman ang buong katotohanan. Sa likod ng lihim ni Larkin, lalo na't kahit pa sabihing malalim na ang koneksyon nila sa isa't isa, may mga tanong na bumabagabag pa rin sa kanyang isipan. Hindi niya kaya magpatuloy na hindi nauunawaan ang buong sitwasyon at hindi siya titigil hanggat hindi niya alam ang lahat.
Muling bumalik sa mga dokumentong nakuha niya sa isang nakatagong opisina at mga papeles na naglalaman ng mga pangalan at detalye ng mga taong konektado kay Larkin. Habang binabaybay niya ang pangalan, isang pangalan na nagpakita ng paulit-ulit. Isa sa mga kasamahan ni Liana sa pulisya. Hindi to pwedeng maging totoo. Bulong niya sa sarili. Ang taong matagal niyang pinagkatiwalaan, kabilang sa mga nagpaplanong pabagsakin si Larkin. Dahil dito, napilitan siyang magdesisyon na magtago ng impormasyon mula sa iba. Nais niyang alamin ng lahat. Hindi niya kayang gawing hadlangan sino mang magtangkang pigilan siya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi sumubok na makalapit sa mga kalabang grupo ng gobernador at matutunan kung anong plano ang binabalak ng mga ito. Isang gabi, habang patuloy ang paghahanap ng mga detalye, bigla na lang may dumating na mga hindi kilalang tao. Ang mga mata ni Liana nagulat nang makita niyang isa sa mga kasamahan sa trabaho ang nasa likod ng mga taong ito. Hindi niya alam kung ano nangyari. Pero ang tanging naisip niya sa sandaling yon, nabigo siya. Nabigo siya sa pagtitiwala sa mga tao, sa kanyang mga kasamahan. Bago pa man siya makagalaw o magsalita, agad siyang hinawakan ng lalaki na nakapwesto sa kanyang paligid. Binuhat siya ng isa, tinanggal ang kanyang cellphone, at iba pang kagamitan na posibleng magdulot ng pagkaabiso kay Larkin. Hindi nagtagal, natagpuan ni Liana ang sarili sa isang madilim na lugar, malamig ang hangin, at ang mga pader ay tila nagkukubli ng mga lihim, hindi siya makagalaw. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang kamay at paa. Nang makita niya ito, nakatali siya. Pinagmamasdan niya ang sarili at iniisip kung may pagkakataon pa ba makaligtas siya. Tama na, Liana. Wala kang magagawa. Malapit na matalo ang lalaking yan. At ikaw ang huling magiging balakid sa plano namin. Ngunit bago pa magpatuloy ang banta ng kalaban, isang malakas na tunog ng sasakyan ang pumuno sa paligid. Sumunod na dumating ang mga tunog na malalakas na putok ng baril na naglalabas ng mga bala sa dilim. Madilim ang buong lugar at ang mga putok ng baril nagpapatingkad sa takot na namumutawi sa dibdib ni Liana. Ang kanyang mga mata kumikislap mula sa takot. Sa isang iglap, ang mga kalaban na nakatayo sa paligid ni Liana nabaling ang atensyon sa malapit na kalsada. Si Larkin. Nasa likod na natin. Saad ng isa sa mga ito. Bago pa man magpatuloy ang kanilang pag-uusap, may tumalon mula sa dilim at nagsimula ng magpuputok ang mga ito. Ang lahat ng kanilang pansin nakatuon sa pagsalubong sa kalaban, ngunit si Liana na walang pagkakataon upang kumilos, nahanap ang sandaling yon upang makawala. Sa isang mabilis na galaw, nagtagumpay siyang makatakas. Pagdating sa kanto, muling nagsimula ang putukan. Ramdam ni Liana ang lamig ng hangin sa kanyang balat. Parang huminto ang oras sa kabila ng lahat ng kalituhan. Isang malakas na tunog ng isang sasakyan ang rumagasa sa kalsada. Bumasag sa katahimikan ng kanyang isipan. Nagulat si Liana na makita niyang dumating si Larkin. Ang kanyang puso hindi nagdalawang isip. Ang mata ng gobernador, puno ng galit at katapangan. Ang isang hindi maipaliwanag na kilig dumaloy sa kanyang ugat. Sinaway niya ang kanyang sarili. Hindi dapat siya kinikilig sa ganitong sitwasyon. Liana! Sigaw ni Larkin. Nang makita siya nito, kitang-kita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Andito na ako. Kitang-kita ang pagliliwanag ng mata ni Liana sa sobrang tuwa at pag-asa. Ang mga kalaban na naroon nagsimulang magtago. Ngunit si Larkin hindi natatakot. Mabilis siyang gumalaw, tinutok ang baril at binangga ang mga kasamahan ng mga kalaban. Nasa gilid ng kaguluhan si Larkin, ngunit ang kanyang mga mata hindi mawala kay Liana. Nagpatuloy siya sa pagsugod. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Liana, okay ka lang ba? Hindi makapaniwala si Liana sa nangyayari. Tila si Larkin ay hindi tinatabla ng takot at pinipigilan itong hindi magpakita ng labis na emosyon. Alam niya nang dumating si Larkin para sagipin siya. Tuluyan na siyang nahulog dito
at nagpapasalamat siya sa lalaki. Dahil dumating to para sagipin siya mula sa madilim na lugar na yon, lugar ng mga kalaban, na kinuha siya ng biglaan. Thank you, Larkin. Ang mga salitang yon ay lumabas sa bibig ni Liana nang hindi niya namamalayan. At habang pinagmamasdan niya ang gobernador na si Larkin, na niligtas siya mula sa kamatayan, alam niyang isang bagong kabanata ang magsisimula para sa kanila. Tahimik ang gabi, tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw at maririnig ang hampas ng alon sa dalampasigan. Malamig ang simoy ng hangin. Pinapalakas nito ang katahimikan na bumabalot sa paligid. Si Liana at Larkin nakaupo sa gilid ng isang maliit na kubo sa tabi ng dalampasigan. Liana, may mga bagay na dapat akong sabihin sa'yo. Lumingon siya sa lalaki. Napansin niya na malalim na nag-iisip ito sa kanyang tabi. Tila ba may matagal nang kinikimkim na lihim na nais ibahagi sa kanya. Hindi niya alam kung anong magiging epekto nito pero alam niyang sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, hindi siya pwedeng magtago mula sa katotohanan. Larkin, kung ano man yung iniisip mong sabihin, handa ako makinig. Aniya, kahit ang totoo kinakabahan siya. Ang buong buhay ko, Liana. It was full of secrets and lies. Lihim na hindi ko kaya paliwanag sa lahat. Hindi ko kayang sabihin sa iba, pero hindi ko na kaya magtago pa sa'yo. Nagtatag ako ng isang malaking network sa underground. Ang underground na ito, hindi tulad ng iniisip ng karamihan. Hindi ito tungkol sa iligal na kalakalan o pagpapabagsak ng gobyerno. May layunin to. Isang misyon na mas malaki kaysa sa personal na interes ko. Tahimik lang si Liana at nakikinig. May mga pagkakataong hindi siya makapaniwala sa bawat salitang pumapasok sa kanyang tenga at isipan. I want to know everything, Larkin. Bakit pa pinili ang ganitong buhay? Bakit ka pumayag na maging bahagi ng ganon? Bakit ka bumuo ng ganon? It was complicated. Ngunit may mga tao na kailangan ng proteksyon. Hindi ko kayang pagsawalang bahala lang. Ang lahat ng mga pangyayari sa paligid. I'm not just a governor, Liana. I am trying to protect the people who can't even protect themselves. Pero, sa lahat ng laban ko sa buhay, sa lahat ng sikreto na kailangan ko itago, natutunan ko na may mga tao na hindi mo kayang talikuran. At ikaw, Liana, ikaw ang dahilan kung ba't hanggang ngayon hindi ko kaya magpatuloy ng walang takot. Dahil hindi ko kayang mawala ang isang tulad mo. Nanatiling nakatitig si Liana kay Larkin. Hindi makapaniwala sa mga narinig nito. Ang mga katagang yon, na para bang matagal nang nakatago, nagdulot ng kalituhan sa kanyang puso. Hindi siya sigurado kung anong nararamdaman niya. Ngunit may isang bagay siyang hindi maitanggi sa sarili. Tila pinasabog ng mga salitang yun ang isang damdaming matagal niyang pinipigilan. Larkin, hindi ko alam kung ano mangyayari sa atin pagkatapos ng gabing to. Pero sa mga sinabi mo, natutunan kong hindi ko na kayang mawalay sa'yo. Hindi ko kaya mawala ka, Liana. I've been trying to keep my distance, but I realized I don't want to. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, muling nagsalita si Liana. Larkin, I'm not sure kung ano mangyayari sa hinaharap. There are things na super complicated, pero sa tingin ko naiintindihan ko na ngayon kung ba't ka lumaban ng ganito. Liana, I'm not just a governor. I'm someone who's in love with you. I've been in love with you for a long time now, pero hindi ko lang masabi. At hindi ko may pakita kung paano yun. I just don't know how to make you see it. Isang huling pagkakataon ang napansin ni Liana. Naramdaman niya ang kaligayahan na umuukit sa kanyang puso. Ang kanyang puso, puno ng pakiramdam
na pagmamahal para sa lalaki. Sa kabila ng lahat ng kalituhan, tiyak niyang may patutunguhan ang kanilang relasyon. Lumapit siya sa lalaki, hinawakan ang kamay nito, hanggang sa magkatitigan sila. At bago pa man sila makapagsalita, dahan-dahang inilapit ni Larkin ang labi niya kay Liana. At sa gabing yun, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nagtagpo ang kanilang labi. Ito ang halik na puno ng pagmamahal. Mabagal, sinisigaw ang kanilang damdamin at pangako. Ang halik na nagsasalaysay ng kanilang saloobin na hindi kayang sabihin gamit ang salita. Naroon ang takot sa kanilang puso. Takot sa maaaring panganib na madaanan nila sa buhay. Ngunit naniniwala si Liana na kaya siyang ipagtanggol ni Larkin. Hinaplos niya ang pisngi ng lalaki ng puno ng lambing at pagmamahal. Ganon din ang ginawa ni Larkin sa kanyang pisngi. Nakikita ni Liana ngayon ang kanyang magiging mundo. Si Larkin. Ito ang lalaking nagtiwala sa kanya. Ito ang lalaking nagbigay ng confidence sa kanya. Liana. Bulong ng lalaki, habang masuyong hinahaplos ang kanyang pisngi. Hindi ko masabi sa iyo kung gaano kita gusto o kamahal. Nahihirapan ako pero sana nararamdaman mo. Ikaw ang dahilan kung ba't patuloy ako lumalaban. Kung bakit lahat ng ginagawa ko parang may kahulugan. You are the reason why I am still alive. Because of you. Because of you, I'm doing everything I can. For all the greater good. Ayoko mawala ka sa akin, hindi ko kaya. Hindi makapaniwala si Liana nang marinig ang mga salitang yon. Ako din. Hindi ko na kayang itanggi sa sarili ko yung nararamdaman ko. Larkin, thank you for trusting me. For putting confidence in me. At hindi ko kaya magpatuloy na hindi ka kasama. Ang gabi, puno ng hampas ng alon ng dagat. Sa kanilang pag-iisip habang magkasama, napagtanto nila na sa kabila ng mga lihim at pagsubok, alam nilang mahihigitan ng kanilang pagmamahalan, lahat ng problema ang kanilang susuungin sa hinaharap. Liana, from this night forward, sa ilalim ng mga bituin at liwanag ng buwan, ipinapangako ko sa iyo na hindi kita iiwan. At haharapin natin ang lahat ng magkasama, kahit saang lugar, kahit saan, Liana. Nakangiting tumango ang babae, at sa mga salitang yon natutunan nilang dalawa na hindi nila kayang magpatuloy sa mundong puno ng lihim at takot kung wala ang isa't isa. Ang kanilang pagmamahalan ang nagsisilbing gabay sa gitna ng dilim. At sa bawat takbang nila, natutunan nilang magtiwala sa isa't isa at magmahal ng walang pag-aalinlangan. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Ruby Corazon Riera, Jocelyn Tansing, Edna Espinosa, Remigio Cazareno, Cleo Kawaling, Maricel Fernandez, Raquel Magno, Esther Lucas, Mary Turing, Lucas Kayanan, Salvina Bahio, Vicky Adolacion, Fernandina Castañeda, Gloria Bufil at Mary Ann Gesta. Maraming salamat po sa inyong lahat.